Magandang araw sa ating lahat ng mga taga-subaybay, taga-pakinig, na manonood. Ako po si Teacher Elvin Sabrin at welcome na naman po tayo sa isang episode ng makabuluhang edisyon ng Tagumpay sa Eskwelahan. Ngayong araw na ito, tayo po ay magbabiyahe sa puso ng isang institusyong tumutulong maghanda ng mga manggagawa para sa ubasan ng Panginoon, ang Asia Harvesters College and Seminary. Pag-uusapan natin kung paano hinuhubog ng Christian education hindi lamang ang kaalaman, kundi ang buong pagkatao ng isang estudyante para sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Tara na! Bawang aralin, may gabay na Diyos, tagumpay sa eskwela. Sa Kanya nanggagaling ang lakas. Yan po, nagpapatuloy ang ating episode ngayon sa Tagumpay sa Eskwelahan. At ngayon naman ay kasama natin ang ilan sa mga masisipag, mahuhusay na estudyante ng Asia Harvesters College and Seminary. Makikilala po natin sila sa hapong ito dahil ipapakilala lang kala mga sarili. At ganoon din kung saan po sila naglilingkod ng mga simbahan at mga institusyon na kanilang kinabibilangan. Sige, umpisahan natin sa iyo. Hello po, my name is Takuma Shiozawa, fourth year student, Bachelor of Arts in Theology. Then, my church is located po sa Church of Jesus Good Samaritan Church in Bagong Silang, Caloocan City. May gusto ka bang batiin sa kanila? Hello po sa mga sa taga Church of Jesus Good Samaritan Church. Ayan po. Ayun. Ano nga ang ginagawa mo sa church? Anong ministry mo? Isa po ako sa children ministry teacher. At the same time, nagluluto rin po ng Yun, mga pagkain napakasipag, ng mga children ministry. Then, campus evangelist din po. Wow, praise God, no? Ganda naman, no? Ka naman, pakilala mo yung sarili. Hello po, magandang hapon sa bawat isa. Ako po si Jean Kaandoy from Montalban, Rizal. Ang church po namin is God is Our Great Provider Christian Church. And I'm a pastor's wife. Wow! Ang ministry ko po ay nasa children ministry din po ako. Nagtuturo ng mga bata at mga kabataan. Wow, galing naman, no? Talagang nagpapagamit sa Panginoon. At ano pa, asawa pa ng pastor, ha? And I'm currently third year din po Yeah. sa Harvester. Meron na kayong baby? Praying po. Praying? dumating na. Oo. How many years na bang married? 7 years. 7 years. Okay. Praise God sa mga lingkod ng Lord. Ayan. Hello po, ako po si Christian Acsignola. I'm also taking ABTH or Theology. Third year student po ako and yung church po namin ay sa Jesus the Lifesaver Ministry sa Bagong Silang Phase 9, Caloocan. Yan. Ministry ko lang po sa church ay sa pastoral ministry naman po ako. I'm an associate pastor and yun. Binabati ko wala si senior pastor namin, isa po siyang alumni dito sa Asia Harvesters College. Wow, alumni din, no? Mga kabats ko ba yan? Ako rin po ay galing sa paaralan pong ito, no? Ako po ay nagtapos ng 2020 dito sa Asia Harvesters College Seminary ng Master of Biblical Studies. Yan. So, sa mga kabatchmate ko, hello. Hello sa inyo dyan. No? Magkapit bahay ba kayo? Bagong Silang din? Hindi po. Bali, nahati po kasi yung Bagong Silang. Meron pong kanan tsaka kaliwa. So, So, ako po sa kanan, kaliwa po. Okay. Ay, sinasamantalbang ka eh. Nakakatawa naman. Di po kami nag-usap ha. Nang bagay na to. Batang kang. Nakakatawa naman. Ngayon ay tatalakayin natin dahil kayo nga ay mga nasa third year na, nasa fourth year na, no? Kayo yung mga junior and senior sa school na ito, sa Asia Harvesters College Seminary. Gusto kong malaman at maparinig natin sa ating mga katagumpay, ano yung nag-udyok sa inyo nung umpisa pa lang na mag-enroll sa paaralang ito kasi sa dami ng pwedeng eskwelahan at propesyon na tahakin bilang isang kabataan o isang manggagawa ng Panginoon dahil alam naman natin na gagamitin tayo ng Panginoon saan man tayo naroon. Pero dito nyo pinili na mag-aral at ibuhos ang inyong panahon. Yan. So bakit ganon? Yan. So ako po, personally, nakita ko din po kasi yung produkto ng Asia Harvesters College and Seminary sa aming senior pastor na si Pastor Andrew Lagamon. So, nainganyo po ako na mag-enroll dito. Noong una, I'm very hesitant to enroll kasi I have 3 jobs actually. I'm a virtual assistant. I work 3 jobs in a day. So, very hectic siya, very yung pressure nandoon. And then, I once prayed to God and I prayed na, Lord, bigyan mo ko ng isang trabaho. Sabi ko, nakatumbas ng 3 trabaho ko na yun. And then sabi ko sa Panginoon, I made a dealing with God
I prayed, I kneeled, I cried with God, and then I said, God, please give me that job, and then I'm with you, I'm all out. Sabi ko sa Panginoon, sa'yo na ako, Panginoon, ibigay mo lang sa akin ng isang trabaho na yun. Sa kapanin mo ako, gamitin mo ako however you want, whenever you want. And then, by God's grace, talaga after 2 to 3 months, natanggap ako doon sa trabaho na pinagpe-pray ko. So, ayun, nagkaroon ako ng flex. At maganda pa doon, yung trabaho na binigay sa akin ng Panginoon is very flexible. I can do it anytime, anywhere, no? So, ayun, napasalamat ako sa Panginoon, kaya sabi ko, there's no way out. Parang, yung Lord na nag-desisyon para sa akin, kaya ayun, yung pa yung nagpagtibay sa akin upang mag-enroll dito sa Asia Harvesters College and Seminary. Grabe, no? Yung hugot talaga, no? Tsaka yung daming trabaho, pero ngayon, talagang malinaw sa iyo na sa Panginoon na, no? Oo. Salamat yan. Ikaw naman? Sa akin naman po kung bakit ako nandito naman ngayon sa Harvester. Kasi po, ang laki po ng nabago po sa desire ko. Dati po kasi, tapos na talaga ako mag-college. But, yun, nag-work na rin. Pero si Lord talaga, pag may calling, ibabalik at ibabalik niya kung saan talaga. Then, nabago po yung desire ko. Dati wala naman po sa isip ko magturo. Dati wala sa isip ko na magturo sa mga bata, mga kabataan. Wala po talaga yan. Kasi gusto ko sa office lang, work lang, ganyan. Pero nabago. Then, inilagay ni Lord sa heart ko talaga yung mga bata. Lalo na po ngayon sa generation mo. Kaya I pray to God na kung talagang para dito ako, mag-e-enroll po ako Bible school. Pero hindi yung kalooban ko masunod, kalooban ni Lord. Kasi baka ako lang po yung may gusto. Hindi talaga yun para sa akin. Kasi ilang Bible school na rin po yung in-enrollan ko. Pero dito ako din na nandito. Oh. Sabi ko, Lord, last na. Kapag dito, hindi pa rin po, hindi ko na po ipupush kasi baka hindi po ako talaga para dito. Pero the Lord answered me. Then, ang dami ko pong questions na sinagot ng Panginoon. Dito ka, kaya po hanggang ngayon nandito ako. Third year na po ako as Christian, nag-take ng course ng Christian education. And then, yung heart ko talagang nandun yung passion na gusto ko talagang magturo sa mga bata. Kaya po ako nandito ngayon na nag-aaral para ma-equip, para ma-train, and skills, not just knowledge and skills, but talagang yung heart na maabot yung mga bata, yung generation ngayon, mabago yung buhay for the glory. Wow. Napakaliwanag yung mabago ang buhay, no? At yan naman ang layunin natin, bakit tayo nag-educate, no? For transformation of the lives. Lalo na pag ang Panginoon, ang binadadagdag natin na salita ng Diyos ay sinasama natin sa ating mga ginagawang aralin sa loob ng silid-aralan. Ikaw naman, Takuma. So, ayun po. Ako po kasi isang product po ng Daily Vacation Bible School. Wow. Or ng Sunday School din po. So, hello po sa mga Batang previous Sunday School. No? Yes, po. Hello po sa mga previous Sunday School teachers ko po. And the reason po bakit nag-enroll ako dito, just kaya nga po nang sabi ko sa previous interview na ako po yung natap ng Lord out of ang daming youth po ang daming pwedeng tawagan. Ay hindi po yung question ko sa Lord, bakit po ako? And ang daming pwedeng makita nung needs ng church, pero bakit po ako? So ayun po, siguro po yung yung naging pinaka-reason or pinaka-nag-udyok po talaga sa akin na pumasok ako dito is yung tap ng Lord po talaga sa akin, yung consistent na message po talaga sa akin. Hindi lang po biblical but also po yung leaders ko, yung parents ko in spiritual parents ko po, at the same time yung mga friends ko po. And Lord to God po kasi hindi ako pinabayaan ng Lord sa part na yun na mag-decide ako ng gusto ko lang. But also, may ginamit po siya na tao para doon sa bagay na yun. At yung confirmation po ba na tinatawag. At the same time, yun, years po yung years of praying, years of kneeling, kasi mahirap kapag nag-start ka talaga tapos hindi mo talaga itutuloy. Kailangan buo yung reason mo, buo yung puso mo pag pumasok ka sa gantong bagay. Tama. Pero pinatunayan ng Lord na hindi niya ako iiwan. Hindi hadlang yung kung ano hindi hadlang na hindi ako magaling magsalita, hindi hadlang na bata pa ako para sa ganung bagay. So, ayun po. Ayun, napakaganda naman ng mga pagkilos ng Panginoon sa mga sa mga guest natin ng mga estudyante nito. At malinaw sa kanila bakit sila dito tinawag ng Panginoon. Kaya
sa mga maaaring may mga katagumpay tayo na ganyan din ang sitwasyon ngayon, baka nag-aalinlangan sa pagsunod sa tawag ng Panginoon, ay narinig nyo naman yung pagtugon nila. Ang unang hakbang lang talaga yung sa inyo, no? At ang susunod ay sa Panginoon. Ngayon naman, dahil kayong lahat ay narito, no? Ano naman yung, siyempre, nung kayo nagsisimula, may mga adjustments sa inyong buhay, no? So, ano yung mga nakapagpabago sa inyo? Sa inyong pananatili dito sa Asia Harvesters College and Seminary? Yan, sige. Ayan, so, yung nakapagpabago sa akin sa pananatili ko sa Asia Harvesters and Seminary most of all is my understanding actually. So, my understanding from the very beginning is very shallow. Bagang mababaw, napakababaw. And I realized that, yes, nagsisimula ako sa Panginoon, mahal ko ang Panginoon, I love God. However, hindi siya masasangkatan nung basta passionate ka lang. You need to have proper training. You need to be fully equipped sa salita ng Panginoon. At yun ang nakapagpabago talaga sa akin nung natili ako sa Asia Harvesters Seminary is the learning. Actually, so the learning na nakukuha namin dito sa Asia Harvesters, pinapasa din namin at sinashare din namin sa aming ka-churchmate because also them, kahit hindi man sila nag-aaral ng Bible school, they also need to have basic knowledge with regards to the Bible, paano ba nagawa ang ating Bible, bakit natin kailangan panghawakan ang ating faith, no? So mainly, it's all about yung passion na nandun sa akin sa loob ko is nag-alab pa, no? Yun yung nakapagpabago talaga yung understanding ko sa Word of God. I was thinking na ganun lang, basahin mo lang, and then all of those, but then hermeneutics come, and then hermeneutics 1, hermeneutics 2, Greek, and then the Hebrew. I was like, wow Lord, yung salita mo walang tapon talaga. Praise God. So, yun po yung nakapagpabago sa akin, yung basically is my understanding towards the Word of God. Napakaganda, no? Kaya talagang mas lalo natin ma-appreciate yung ganda na salita ng Diyos, no? Dahil mas lalong lumalalim pagka ganitong nasa pag-aaral tayo. Yan, sa iyo naman. Nakapagpabago sa akin is talagang na-stretch po ako. There's a stretch and yung akala ko hanggang dito lang ako, pero meron pa palang magagawa pa. So dati po hindi ko po naiisip na kaya ko palang gawin yung mga ganito. Pero tinuturuan ako ng Lord through studying, through our professors, yung mga lesson, yung mga learnings na ibibigay sa amin. Talagang nilalagay sa puso. And then, isinishare sa iba. And na-experience din. Yun po yung hindi lang po hearers, kundi doers din. And yun, yung nagiging multitasker ka na, tapos nagiging yung mahaba na yung pasensya mo, na unawaan mo na rin yung kapwa mo, kasi natututo ka rin sa pag-build ng relationship. So, ang dami pong itinuro, kaya ang dami rin pong nabago. Na dati ano lang yung patience mo maikse. Pero dahil may tinuturo si Lord, humahaba siya. And then, nauunawaan mo rin po yung ibang tao. Hindi lang po yung sarili mo yung inaano mo sa iba, kundi pinakikinggan din po yun. Wow, that's great, no? Laki ng impact talaga sa iyong buhay. Siguro po yung sa akin po, though before nagpipray na po ako, pero naging prayerful pa po ako ngayon. Kasi since pumasok po talaga dito sa Bible, so kala ko magiging madali lahat. Akala po kasi pag nagsumunod tayo sa kalooban ng Lord, lahat is smooth. Pero kapag sumunod po tayo, doon pa lang, parang yun pa lang yung first step na makikita natin kung gaano kabuti, gaano kagaling, gaano kadakila yung Lord sa buhay natin. May isa nga po akong panalangin, sabi ko, ang panalangin ko po, hindi padaliin ng Lord ang lahat. Yung panalangin ko po is palakasin ako ng Lord
hanggang sa dulo nang mapagtagumpayan ko po yung lahat ng pagsubok na meron po ako. So ayun po siguro naging malaking impact at malaking naging pagbabago sa akin nung pumasok po ako ng Bible school. Naalala ko pa din, sabi ng salita Diyos, ang magtiis hanggang wakas, isang maliligtas. Applicable din sa ano, no? Mag-aaral, no? Magtiis Ang magtiis hanggang graduate. hanggang wakas. Sinasabi natin dito talagang, ano, no? Sa seminary, ako din ay naging estudyante rin kasi ng Bible School. Sa umpisa, napakarami, napakasaya. Pero along the way, ang daming mga makikita mo, na paunti kayo ng paunti. Hanggang sa mabot ng 4th year, no? Ay, ilan na lang. Dahil yun talaga ang call pagdating sa Bible School, no? Na kung sino talagang tinawag, siyang mananatili at kagaya ng mo talaga, mas lalong pagyayabungin ng Panginoon. No? Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Platinum Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Ayan. Siguro ito na lang yung last question ko sa inyong tatlo, sa inyong pagiging estudyante dito, no? Paano kayo tinutulungan naman ng AHCS sa inyong walk, no? Yung growth ninyo spiritually, academically, yan kayo bilang as a person, how the school helps you? Sa akin, Asia Harvesters really help a lot, no? Especially with regards to, they never failed actually in providing quality education. Why? All the professors, they have master's degree, doctorate degree, they are pastors, church leaders, no? So they help you. It's like this Asia Harvesters like a family to me, no? Para sa pamilya na nagtutulungan so that you can be groomed spiritually, you can be groomed academically as well. And then they also have such activities like community immersion, like campus ministry. They also have missionaries, no? Kung saan talagang napagyayabong nito, no? Yung kaisipan mo na tumulong sa kapwa, at the same time makikita mo yung mga aspeto ng buhay na nagiging thankful ka dahil meron ka at yung iba wala. So, napapalakas nito yung spiritual mo. At the same time, yung mga professors din, yung mga professors na tumulong, yung mga questions na binabata mo, although minsan nga sa mga klase namin, nagkakaroon ng, hindi naman debate, hindi naman argument, but palitan, no? Palitan ng opinion, palitan ng view sa mga bagay-bagay. At the professors never fail to justify and that never fail to really draw a line, no, na to respect each other, at the same time respect the views, no. So the professors are very very well versed talaga academically, talaga ay salita ko doon sa mga yan. And then basically yun talaga yung nagpo-provide ng ACHS, no, yung professors, and then also the family-like culture environment. Family-like culture. Sa akin naman po, yung naitulong ng school ng Harvester sa akin, not just to learn or to gain knowledge and skills, not just to grow in competence, but have values, character, good character, discipline, and heart with passion in serving God and serving people. Yun po yun. Nagkakaroon ng malaking sa iyo, impact ang school in a sense na sa knowledge, sa skills. Not just mag-grow ka lang sa maging magaling ka, but nandun pa rin yung pagiging humble mo. Kahit na natututo ka na, still nandun ka pa rin sa humbleness mo. Natuto ka na sa values, sa good conduct, sa behavior mo, attitude mo, discipline, meron ka. And of course, importante pa yung puso. Na nandun yung passion mo, yung puso mo. Na mag-serve ka kay Lord at the same time, mag-serve ka rin sa mga tao. Mag-reach out ka rin po naman. Tsaka I do agree with that. At tsaka sa edukasyon talaga, the more that you learn, the more na makikita mo na hindi mo talaga alam lahat ng bagay, no? So it will humble you talaga.
Yan. Ano naman? It helps me a lot po actually. Ang daming natulong sa akin ng Asia Harvester from first year to fourth year. Ang dami ko pong parang na-explore ko pa po yung sarili ko, yung desire ko sa ministry na parang hindi ko pa po pala alam lahat talaga. At the same time, yung eagerness mo na mas madig pa yung Bible. At the same time, yung maging nakikita mo kasi yung problem pa ng community. So, ayun yung parang yung heart mo mas nagiging eager to serve kasi hindi tayo inaano not just to lead but also to serve others, 'di ba? So, yung passionate heart na nilalagay ng Lord, yung sinasabi nga yung lagi nga sinasabi, we are ready to serve. Yun po yung yung natulong sa akin. Yes, happy to serve. Ayan po. Yung hindi lang talaga minomold kami academically, hindi lang kami minomold spiritually, but also yung heart, minomold po yung heart namin na maging mas kagamit-gamit pa para sa kalulahatian ng Panginoon. So, ayun po. Yun. Sa mga katagumpay natin na napakinggan ang patotoo ng mga mag-aaral na naririto, no? Ay naman naging pagpapala sa inyo at wag na mag-atubili sa mga tinatawag ng Panginoon dyan para sa gawain ng Panginoon at gustong mas lalong magamit ay narito ang patotoo ng mga guests natin ngayon. At salamat sa inyong pagpapaunlak sa programang ito. Mga katagumpay sa ating paglalakbaya bilang mag-aaral o guro, hindi madali ang lahat. May mga pagkakataon na pakiramdam natin ay nag-iisa tayo sa pag-aaral, sa pagtuturo o kaya naman sa mga hamon ng buhay. Pero gaya nga ng paalala mula sa aklat na What's in Your Hand ni Coach Lan Fernandez, hindi ka kailanman naglalakbay ng mag-isa. Sa tamang oras at sa tamang lugar, ipadadala ka ng Diyos sa tamang tao para tumulong, umunawa at sumuporta sa iyo. Maaring itong maging isang guro na magtuturo ng tiyaga, isang kaklase na magiging kaibigan o isang magulang na magbibigay ng lakas ng loob. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil sa bawat hakbang mo sa eskwelahan at sa buhay, may nakaabang na tamang tao, dala ng Diyos mismo upang tulungan kang makarating sa iyong tagumpay. Curious ka ba sa mga ibinahagi ko? Don't miss the book What's in Your Hand by Miss Lan Fernandez. Isang practical at empowering na guide para ma-discover at magamit mo ang gifts mo sa life purpose mo. Kung gusto mo magkaroon ng copy, madali lang. E-message ang Tagumpay It's All Good sa Facebook page para maka-order. Invest in your purpose. This book might just be the push you've been waiting for. Kasama ka sa bawat habang alamin mo anong nasa iyong palad. Sa bawat kwento ng estudyante, makikita ang pagsisikap, pananampalataya at pangarap na dahan-dahang natutupad. Ang buhay eskwela ay hindi lang tungkol sa aralin at grado, kundi sa mga karanasang humuhubog ng pagkatao at pananampalataya. Sa mga patotoo ng kabataan, nakikita natin kung paano binabago ng Diyos ang kanilang direksyon. Mula sa simpleng pangarap, tungo sa mas malaking layunin ng paglilingkod. Yan ang ay dapat. Kalamang nagbibigay inspirasyon, paggabay na may malasakit, at patunay na ang edukasyon at pananampalataya ay magkasamang daan tungo sa tagumpay. Sa Asia Harvesters College and Seminary, hindi lang kaalaman ang binibigay, kundi pananampalataya, disiplina at puso para maglingkod sa ating Panginoon. Sa ganitong klaseng edukasyon, natututo tayong hindi lang maging mahusay, kundi maging tapat sa ating pagkatawag. Narinig natin, napanood natin at nasaksihan natin sa episode natin ito kung paanong ang Diyos ang naglalagay ng mga estudyante sa paaralang ito at kung paano mas lalo nahubog ang kanilang kasanayan, ang kanilang kaalaman at higit sa lahat, ang kanilang puso ay kung paanong binago ng Panginoon at kung paanong sila ngayon ay sumusunod sa kanyang panawagan na humayo at ipangalat ang kanyang mga salita sa lahat ng tao. Ako si Teacher Elvin Saborin at ito ang Tagumpay sa Eskwelahan. Maraming salamat at hanggang sa muli. Jante, ikaw ang pag-asa ng bayan. Sa bawat test, sa bawat quiz, si Lord ang lakas na nagbigay ng wisdom. Sa
na ang lahat ng tagumpay. Tagumpay sa eskwela, sa Diyos ang lakas magkaisa. Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa tagumpay, it's all good!